Hello po mga kapambira, good morning. Welcome back po sa ating channel. At ngayon po for today's video, samahan niyo lang po akong makinig sa testimony po ni Elvis. Isa po siyang flip top rap artist mga kapambira and nabago yung kanyang buhay. Ito po yung kanyang testimony at ini-interview po siya ni Tito Shernan, isa rin pong rapper mga kapambira na nagpa-podcast po siya, yung Dayo podcast niya. Marami po siyang in-interview, may mga in-interview po siyang atheist, may mga iba't ibang religion mga kapambira. So, huwag na po natin patagalin, samahan niyo lang po akong makinig kung ano po yung pwede nating mapulot dito kay Elvis mga kapambira. So, for the meantime, ito po muna yung content natin mga kapambira. Pagpasensyahan niyo na po muna, wala po muna tayong live. So, yung mga nakaraang issues, kalma muna tayo mga kapambira, dito muna tayo. At ako naniniwala mas makabuluhan po ito mga kapambira. So, salamat po sa mga tune in sa ating videos, sa nakikinig, sa mga nagko-comment, sa mga nagsusubaybay sa ating mga videos na 'to, sa ano natin, sa mga ina-upload natin na 'to. Thank you so much po sa inyo. Maraming maraming salamat po mga kapambira. Napaka-solid po ninyo. Maraming maraming salamat. So, 'wag na po natin patagalin, tuloy na po natin. Ito po yung testimony ni Elvis. In-skip ko na po yung first part. Dito na po tayo sa may sa may 17 minutes para start na po 'yan ang testimony niya bago po siya, ah kumbaga na-convert, okey, na-convert po siya. Okey, tuloy natin mga kapambira. Around 2022 yan. Oo. Di ko naman give up totally yung rap. Pero kailangan magtrabaho muna ako kasi yan yung renta namin, yan yung kuryente. Tapos, nung binata tayo, okay lang na mag-isa ka, di ba? Kaya mo kahit magutom ka, kahit saan ka tumira, di ba? Pakikitulog ka kay Crazy Mix. Di ka ba yun? Si Crazy Mix, galante yan. Oo, tama. Pero iba na yung may asawa at anak-anak. Diba? Iba yung pressure, iba yung urgency. So, nakaranas din po siya ng ups and downs sa parating sa economical status niya. Na kailangan makapag-provide ka. Okay. So during that time tol, nag-apply na lang ako ng trabaho, nag-apply ako ng trabaho sa sa Mitsubishi. Okay. Dito sa Commonwealth na branch, pero dito ako pinapunta sa may branch sa may Monumento O dito lang, dyan lang. Ito na, pag-ikot tayo sa may... Ayan, kasi nawala rin po yata siya sa mundo ng flip top. Nawala rin po siya. So, yan po, kinikwento po niya yung nangyari sa kanyang buhay. Ito nga po pala ay uploaded 5 months ago at nung napanood ko po ito mga kapambira, nagulat po ako kasi itong mga flip topper, 'di ba sila yung mga nagpi-flip top, alam niyo naman kung ano pong lumalabas sa mga bibig nila, mga flip topper, lahat na lang po ng maisip nila pwede nilang banggitin doon. Kahit mga talagang mga maruruming salita, binabanggit po nila doon. And nakakagulat po, may mga ganito pong pangyayari sa larangan sa mundo ng social media na yung mga taong 'to unti-unti na nababago yung buhay. At ito yung kwento po nila, pakinggan po natin. May mapupulot po tayo dito mga kapambira. Okay. SM North, diretso lang. So nag-apply ako doon. Dinatanggap ako, tuwa-tuwa ako ngayon, magma-market na ako kasi may background din naman ako sa sales. Ngayon, nung gabi na yon na syempre masaya ka. Celebrate ka dapat kahit paano kasi may trabaho ka na kahit paano. Nung gabi na yun, na-aksidente ako. No? Nalaglag ako minsan talaga ang Diyos gagawa siya sa para walang napakalit lang na bagay, para lang matauhan ka So bumili ako ng soft drinks sa... So yun yung kanyang testimony. Kahit sa malit daw po na bagay ay pwede tayong kausapin ni Lord. So totoo naman po yun. Alam niyo naman po yun mga kapambira. At some point sa buhay ninyo, nakakaranas kayo ng mga disappointments, nakakaranas kayo ng mga problema, mga maliliit na bagay lang na may mensahe yun. At nakukuha po yun ni Elvis. Okay, tuloy tayo. Tindahan. Yung tindahan na yun, mataas ang hagdan. Katabi lang ng bahay namin. Okay. Ngayon, kakatao ko, bibili lang ako ng coke. May napakan ako ng umbok ng tawag nito, umbok na simento. Actually, wala pa akong pinapikwentuhan ng testimony ko bukod sa church. Ito yung first na publicly. Kasi marami nagre-request, kwento mo naman yung buhay mo. Kasi ang plano ko talaga na may libro kasi ako sinusulat ngayon. Plano ko sana, doon ko siya ikikwento sa libro. Ayun, nag-ano pala siya ng libro. Yun yung bago niyang inaanong karir, okay? Hindi ko teaser to para masahin yun. Yes. So ngayon, ang nangyari, natapilok ako, nalaglag ako dun sa dalawang hagdan. Pilay kung kaliwang paa. Okay. Pilay, sobrang sakit. Hindi ako makapasok ng trabaho. Kaka-hire lang sa akin. Dun talaga yung dumating yung frustration na grabe namang kamalasan to. Okay. Ay, wala na nga nag-work sa career mo. Di ba? Walang mga opportunity, lahat sarado. Tapos, magtatrabaho na nga lang ako, hindi ko na ipupurso yung pangarap ko Pag gano'n na lang ako, trabaho para So, nag-give up na po siya sa career niya na pagrarap. Tapos, nagtatrabaho na lang siya, tapos marami pang kamalasan dumana sa kanya. And ito yung nangyari. Okay? Ganito pa nangyari sa akin, pinipigilan pa ako. Binuhat ako ng 2 taon, makapasok lang ng bahay. So, nung time na yon, di gabi, kinabukasan, nirelax ko yung sarili ko. Sabi ko, hindi pwedeng
frustrated lang ako. Hindi pwedeng naiinis lang ako kasi wala mangyayari. Wala kami gugutumin. Magbabayad na kami ng renta sa bahay. So, ang ginawa, naalala ko may Bible ako na binili na hindi ko binabasa. Kasi di ba, minsan tradisyon, ginagawa mo lang dekorasyon yung Bible, di ba? So, kinuha ko ngayon yung Bible. Binasa ko siya. Nung pagbasa ko, punta ako sa Matthew, first book of the New Testament. Wala akong maintindihan kasi nabuboard ako. Sabi ko, baka kaya hindi ko naiintindihan kasi hindi ko naunawaan ng simula. Kaya simulang, binuklat mo siya sa kung saan mo lang binuklat. Oo. Pero pumunta rin ako dun sa first book ng New Testament. Ang Bible kasi dalawa yan, may Old Testament at New Testament. So hindi ko naunawaan. So punta ako ngayon sa pinaka-unang-una talaga. Ayan, usually pag mga beginner, parang manghuhula yan. Lord, ano po yung mensahe niyo sa akin? Pakita niyo po. Yun na yung ginagawa natin which is nakakatawa pero maling gawain po yun na para bang, Lord, ano po yung sign mo na bibigay sa akin? Bubuklat ka. Sabay mulat ka. Mali po yun. Sino po naka-encounter ng ganun? Okay, tuloy tayo. Yung first chapter, yung Genesis, paano ba ginawa ng Diyos ang universe? So nung binasa ko siya, ko ayos Na-relax ako ngayon. Nung na-relax ako, mas nakapag-isip ako na maayos. Kasi ang tao, pagka-stress, hindi talaga makapag-isip na maayos. So nag-isip ako, sabi ko, ano ba yung pwede kong ibenta na hindi na ako aalis ng bahay? Kung marunong ako gumawa ng kanta. Jingle kaya. Oo nga no. So ang ginawa ko nun, gumawa ko ng template, nag-message ako sa mga businesses na nakikita ko sa Facebook na gumagawa ko ng jingle. To cut the long story short, meron akong na-close na jingle. Yun yung Hype Pro. Nakasama ko dun sila Scottie Thompson, in-endorse yun ng mga PBA players. So, brand? Isang brand. So nagkapera ako dun, nakabayad ako ng mga kailangan kong bayaran. Tapos, ang kinredit ko siya na kaya ako na-bless financially nun kasi nagbasa ako ng Bible. Okay. So simula nun, nagbasa na ako lagi ng Bible. So ang galing po mga kapambira. Start lang nung magbasa siya ng Bible, parang kasi nakaka-encounter siya ng frustration dahil siyempre naubusan nga ng pera, nakaranas ng financial crisis. Tapos naisipan niyang remedy, magbasa ng Bible, and simula nun, nagkaroon siya ng idea, na-relax siya, nagkaroon siya ng pera, na para bang yung credit nga sinasabi niya is dahil sa pagbabasa ng Bible. So maganda pong magandang senyales po yan na nakikita natin na merong nagagawa yung Word of God sa buhay natin. Okay, tuloy tayo. Pero iba pa ang motive ko nun. Ang motive ko, ba't ako nagbabasa ng Bible? Paano ako be-blessed financially? So yung motive po, usually ganyan po talaga. Kaya tayo nag-o-obey kay Lord kasi gusto nating i-bless. Kaya tayo sumusunod kasi gusto nating ma-bless. Kaya tayo umu-obey kay Lord kasi ayaw mo makaranas ng hirap. Di ba? Kaya tayo sumusunod kay Lord kasi frustrated ka. Okay? Kaya ka nagsisimba kasi masama ang loob mo. Hindi para mag-praise and worship kay Lord. Kaya ka lang sumisimba kasi gusto mo lang ma-relax. At the very first place. Gusto mo lang magkaroon ng pera. Gusto mo lang ma-bless. So, normal na event po yan sa buhay ng isang tao. Nangyayari po talaga yan. At alam ko, yung iba dyan, nakaka-relate din po kayo. Nakaka-relate. Nakakatawa naman po yung kwento niya, mga kapambira. Okay, pakinggan natin ha. Actually, diba? Kasi yun naman kadalasan na problema natin eh. Pero hindi ko alam na sa kakabasa ko ng Bible, kumikilos na pala ang Diyos sa buhay ko. Kasi balikan ko lang yung about po sa frustration sa buhay. Sabi nga po mga kapambira, marami po tayong naririnig na mas mahirap pa daw pong pagsubok sa buhay yung kayamanan, karangyaan, kaysa dun sa kahirapan. Kasi pag kahirapan, yung pinagdadaanan mo, talagang mapipilitan kang lumuhod, lumapit kay Lord, hanapin yung nasa taas, hanapin kung talagang no choice ka na eh. No choice ka na. Pero pag nandun ka sa peak ng karangyaan, nasa peak ka ng kayamanan, never mong maiisip na mayroong Diyos. Never mong maiisip na kailangan mong lumapit sa Diyos o kailangan mo pa ng Diyos. Mas mahirap pong pagsubok yun na hindi mo yun maiisip. Mas napakahirap pong pagsubok nun na para bang kung ikaw ay forever kang nasa karangyaan, mas malaki yung risk na possibility na hindi mo makilala si Lord. Pero pag nandun ka sa pinakamababang point ng buhay mo na ikaw ay nagsasuffer ng frustration, ng mga problema, mas malapit ka sa Diyos. Kasi lalo na po tayo mga Pilipino, ang ang mindset po natin talaga si Lord lang yung makakalutas ng problema natin. Kahit hindi tayo maka-Diyos, kapag talagang dumadating na tayo sa pinakang lowest point ng buhay natin, saka lang tayo ipagpapa sa Diyos na. So naaalala po natin biglaan Diyos kapag nandun tayo sa lowest point ng buhay natin. So, yun nga, mas mahirap po yung nandun ka sa taas.
na parang feeling mo walang Diyos, feeling mo kaya mo lahat, control mo lahat, mas mahirap pong pagsubok 'yun. What I mean na pagsubok is yung pagsubok na hindi mo maalala ang Diyos. Kasi 'pag nasa lowest point ka pa, maraming chances na umiyak ka sa Lord, lumuhod ka, alalahanin mo siya, alalahanin mo ang Panginoon, lahat, every time. Pero 'pag nandun ka sa peak ng buhay mo, hindi mo maaalala 'yun, kaya napakahirap po nun, mas mahirap 'yun. Sabi po nung mga, marami tayong preacher na naririnig at mga kinikilalang tao na gano'n po yung statement, na gano'n po yung ano nila, na karanasan nila, na marami po talaga ang nalulugmok or nakakalimot sa Diyos kapag nando'n na siya sa peak ng buhay na kasikatan, karangyaan, etc. Mas madaling malapit sa Diyos, mapalapit sa Diyos yung taong nasa baba. Okay, tuloy. Para i-align niya ako doon sa kalooban niya. Hanggang sa sumali ako ng Eagles. Uy, di ba? Hindi. Sumali ako ng Eagles. Doon sa Eagles, meron akong kabatch na pastor. Yung pastor na yon, di one time nagbabasa ako ng Bible. Tapos gusto ko talagang matuto. About tithing yung inaaral ko noon sa pagbibigay. Yung pagbibigay. No? Sabi ko, saan kaya talaga ako dapat magbibigay? Saan yung tamang church? So nag-pray ako, Lord, ituro mo naman sa akin yung tamang church na kung saan mag-remit ako ng tithes ko. Tapos napagdilat ko ng mata, this is March 30, 2023. March 30 ng gabi. Nag-alala ko si Pastor Ronald Taclin, pastor namin sa Bible Baptist Church, Luzon. Ano siya? Christian? Baptist Christian. Baptist. Ngayon, nung naalala ko siya, chinat ko siya, tapos nakita ko sa Facebook niya na taga Mindanao din siya. Kababayan ng ng parents ko, kababayan. So, ang nakita ko pang story ni Elvis, parang siya parang self-convert siya na walang nagturo sa kanya, walang nag-guide sa kanya, nag-self-study na siya agad. Na kailangan aralin niya yung Biblia, kasi nandun yung source of blessing, yun yung inamin naman niya. Tapos hanggang sa napadpad siya dun sa Baptist Church. Okay, tuloy tayo. Coincidence. Naniwala pa ako sa coincidence nun. Ay, coincidence Ngayon, ginat ko siya ngayon, tapos tumawag siya sa akin. During that time, nasa Leyte siya. Kung nasa Leyte siya, may kakasal kasi siya doon. So nagkwentuhan kami, tapos nalaman ko na malayong magkamag-anak pa pala kami. Kasi may mga pinsan siya naka-apelido ng mama ko sa pagdadalaga. Tapos pare sila ng province sa Hingoog City, sa Misamis Oriental. Tapos habang grabe, mahaba pala po itong podcast na to. 2 hours pala po to. So, kailangan kong bilis-bilisan. Mag-shift na po tayo dun sa mga tanong po ni, yung kwento po kasi, yung testimony niya, yung conversion niya, medyo skip ko na po yun. Gusto ko mag-focus tayo dun sa mga question and answer na binabato ni Shernan para patungkol po sa religion. Yun na yung importante dyan At least napakinggan na po natin yung history or yung testimony ni Shernan, yung life testimony niya na siya po ay na-convert dahil lang sa ganon. Alam niyo po yun? Di ba nakaka-amaze? Okay, tuloy tayo Skip ko na. Totoo at tamang manual para sa sangkatauhan na ikaw ang naglikha. Siyempre, mag-iiwan ka. Ayan. Sa mamaya About sa Bible na po itong pinag-uusapan. Pero yun yung isa sa mga tanong ko sa buhay. Bakit ba ako talaga nabubuhay sa mundo na to? Ayan. So talagang tumama sa akin yung preaching na yun. And then after yun. Meron daw isang tanong na tumama sa buhay niya. Test questions ang tao. Una, why? Ito. Sabi niya, talagang tumatama sa akin. Ang topic niya about nun is sa Ephesians 5 yun yung about the perfect will of God. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? That's one of my greatest question in life Yung, ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Bakit ako nabubuhay? Diba? Ayan yung, merong tinatawag ng 4 greatest questions ang tao. Una, why, where do I came from? Saan ba ako galing? Pangalawa, why I am here? Diba? Pangatlo, saan ako mapupunta once ako ay namatay? Meron pang pang-apat na kalimutan ko. Sa mamaya baka pag naalala ko. Pero yun yung isa sa mga tanong ko sa buhay. Bakit ba ako talaga nabubuhay sa mundo na to? So talagang tumama sa akin yung preaching na yun. And then after ng preaching, during sa bandang dulo ng preaching, nag-preach siya about impyerno. Totoo pala itong impyerno. Akala ko laro-laro lang to ng mga bata. Akala ko panakot lang to ng mga matatanda. Sabi yan ng pastor. Ng pastor. Kasi sabi parang ano yung nagpatunay na meron para sa kanya? Ayan. Ang Bible. Okay. Ang Bible kasi. Magandang tanong si Shernan. Ano daw po yung nagpatunay na merong impyerno at langit? Ang sagot naman ni Elvis, ang Word of God. No? Sino gumawa ng Bible? Ito. Ang proof daw na merong langit at impyerno ay Bible. Tanong naman ni Shernan, sino daw gumawa ng Bible? Ang author nito ay ang Diyos. Inutusan niya mga tao na magsulat. Okay. Mamaya, pagdaanan natin yan. Sige. Kasi, Old Testament, New Testament, na pagdaanan na ng
iba't ibang kamay, iba't ibang production. Okay. Baka may nabago na. Yes. May tinatawag kasi na preservation. So, ang Diyos, pinipreserve niya yung salita niya. Halimbawa, kung ikaw ang Diyos, sa tingin mo ba hindi ka mag-iiwan ng totoo at tamang manual para sa sangkatauhan na ikaw ang naglikha? Okay. Siyempre, mag-iiwan ka ng tamang instruction. Saan niya iniwan kaya? Ito ngayon yung Bible, di ba? Okay. Meron siya. Grabe yung mga tanong ni Shernan, eh. Parang nakakatuwa po yung tanong ni Shernan, para siyang bata na talagang curious na curious. Saan kaya iniwan yung legit na manual para sa ating mga creation ni Lord? So, 'di ba, sabi ni Elvis, yung preservation nung manual, kung ikaw yung Diyos, hindi mo hahayaan na mawala yung ano mo, yung manual na yon. So, para sa mga tao, para sa mga minamahal mo, kailangan i-preserve mo yon. So, tanong naman ni Shernan, saan kaya iniwan? So, ito na yung Bible, sabi ni Elvis. May ano po kasi yan, magulo po talaga yan kapag palalalimin po natin, yan pong translation ng Biblia, mahaba-habang discussion po yan. Paano po na-translate sa English, paano na-translate sa Tagalog, paano na, 'di ba? Nung unang panahon po kasi bawal po yang i-translate. Dugo po ang binuwis buhay po ang ano diyan bago po yan na i-translate, mga kapambihira, kung alam niyo lang po. Mahaba pong proseso yan, hindi po yan basta-basta na i-translate sa English, mga kapambihira, or sa ibang salin. Talaga pong buhay po ang binuwis diyan bago po yan ay na-translate, mga kapambihira. Okay, tuloy tayo. Noon, ganito yan. Sa Old Testament, merong iba't ibang paraan noon ng Panginoon or ang Diyos para makipag-usap sa tao. Prophets, okay, mga propeta, mga anghel sa panaginip. O minsan sa mga propeta, meron siyang mga pinipili na tao, sinusugo na. Ito sabihin mo sa mga tao, ganyan. Now, meron din minsan yung kagaya sa kwento ni Moses, diba? Sa burning bush, papakita. Yun, yung mga revelation, pagpapakita. Minsan sa anghel nga po. Marami po. Kung babasahin niyo po yung Old Testament, yun po yung kinakwento ni Elvis. Moses, sa panaginip minsan. Pero, after nung time na ng New Testament, ang Panginoong Jesucristo, nung pinako siya sa krus, namatay nilibing at umakyat siya sa langit, may mga apostol na, mga early Christians at mga disciples. Okay. No, sila ngayon yung inutusan ng Diyos na magsulat ng kanyang salita. Okay. So, ang sulat na to, ang Bible, hindi siya sinulat ng tao, pero ang author ay ang Diyos. Yung kwento. Oo, yung laman ay galing sa Diyos. Inspired by God. Ginamit lang po yung mga apostol saka yung mga nagsulat, kasi hindi po lahat ng nasa Biblia ay sinulat po ng mga apostol. Opo, yung iba po doon ang nagsulat po ay doktor. Okay? Ginamit niya lang tao. Bakit tao ginamit niya? Kasi sulat to para sa tao. Ayan, kasi bakit daw tao ang sumulat? Natural, alang naman baboy ang sumulat niyan. Mensahe yan para sa mga tao, tapos baboy yung magsusulat, di ba? Sa pilosopong sagot, tama naman yon. Kaya mensahe para sa tao, tao yung sumusulat. So katulad po nung Ten Commandments, sino pong sumulat nun? Si Moses. Yung message galing kanino? Kay God. Siya po mismo yung direktang nakakarinig ng mensahe, tapos sinusulat niya. Ganon din po yung sa New Testament, yung mensahe galing sa Diyos, ang sumusulat yung mga apostol, yung mga alagad, yung author. Okay? Kaya po na-preserve yung message, na-preserve yung salita ng Diyos, na-preserve yung ating manual sa buhay. Kaya hanggang ngayon nababasa natin 'yan. Okay? Yun po yun. Hindi naman pwedeng ang sumulat ay ano ba pwedeng sumulat? Alang naman parot ang nagsulat niyan. Paniniwalaan niyo ba kung parot ang sumulat? O kaya kung parot ang nagsasalita, papaniwalaan niyo ba 'yon? Malamang dapat po tao talaga 'yan. Inspired lang 'yan by God, by the Holy Spirit. Okay, tuloy. Diba? Now, ang question naman dyan, paano natin mapapatunayan na totoo nga ang Bible? Diba? Maraming way. Unang-una sa akin, at sa maraming tao na nabago na ang buhay. Milyon-milyon na ang mga tao na nabago. Ayan, by testimony. Tama, by testimony, maraming nagpapatunay na totoo ang Biblia kasi may nangyayaring may proven evidence, may proven result. May proven result kapag pinanghawakan mo ang Biblia, may resulta. Okay? Bago ang buhay na nagpapatotoo na totoo ang Bible. Okay. May mga celebrity, may mga politician, mga sikat, dating adik, nagbago, naging pastor. Marami, di ba? So, milyon-milyon na yan. Even sa Amerika, si Undertaker, can you imagine? Dating atheist si Undertaker. Ayan, by result or by result yung sinasabi niya. At para sa akin, para isa rin po sa patunay na totoo ang Biblia, by history.
Kasi lahat po na nakasulat sa Biblia ay historically correct, mga kapambihira. Historically correct ang Biblia. So, in that case, totoo ang Biblia. Kasi lahat ng naka-indicate doon, historically correct, mga kapambihira, kahit i-verify po ninyo sa history. Kahit nga yung calendar natin nakabase kay Jesus Christ eh. Lahat ng mga hari nung time na yun nabanggit sa Biblia at tama naman yung dating noon. Tama lahat po yung mga date na nakalagay doon. So, historically correct po ang Biblia. So, isa po yun sa pagpapatunay na tama ang Biblia. Okay, tuloy tayo. Hindi siya naniniwala, pero ngayon Kristiyano siya. At talagang publicly sinasabi niya na Christian siya. No? So, una dyan, yung personal testimony mo. Na ikaw mismo na experience mo, na totoo nga itong Bible. Lalo nung bago ako nagbabasa na ito, tol. Pag binabasa mo siya, magugulat kayo, parang ikaw ang binabasa niya. Skip ko lang tong commercial nila. During that time, pag meron akong tanong, minsan pagbuklat ko dito, maya mababasa ko yung sagot. Okay. Isang bukas lang. Oo, kasi yung tanong ko meron akong yung bago akong Kristiyano. Kaya lang, huwag niyo pong gagawin yan. Huwag niyo pong gagawin. Kasi meron pong kwento niyan, meron pong kwento na may kwento po niya na delikado po yan. Huwag niyo pong gagayahin yan. Hindi po yan lahat ay applicable. Kasi po meron pong kwento na, Lord, magpakita ka po ng sign kung ano po yung gagawin ko sa buhay ko. Ang nabasa niya yung kwento ni Judas. At siya'y nagbigti at nagpatiwakal at na paano kung yun yung nabasa mo pagbuklat mo ng verse? At siya ay nagbigti at nagpatiwakal at lumawa ang kanyang bituka, yun. Mahirap po yun, di ba? Mahirap po yun. Halimbawa, delikado po yun. Delikado yun kasi may mga ganun event po sa Biblia na ganun yung mababasa nyo. May nagbigti, merong pumatay, may mga ganun pong dyan, may mga ganun pong event na nangyari dyan. Kaya delikado po yun na, Lord, bigyan niyo po ako ng sign, ano po yung babasahin ko ngayon na verse. Kung yun yung verse na mabasa mo, baka yun yung gawin mo. Delikado po yun Wag niyo pong gawin yun. Okay. Ang pinakang talaga po niyan, para mag-get po ninyo yung mensahe, ay basahin niyo yung buong konteksto, basahin niyo yung buong libro. Hangga't maaari, pinakang minimum, basahin niyo yung buong chapter. Tapos kung gusto niyo mag-deep, mas malawak pa yung pang-unawa niyo dun sa konteksto na yun, basahin niyo yung buong book. Halimbawa, Book of John, yung buong Book of John yun yung basahin niyo para mas maunawaan niyo. Tapos, kung talagang kaya na po ninyo, basahin niyo po yung buong Biblia para mas mag-get po ninyo yung talagang totoong mensahe noon. Pero kung magbabase lang po kayo sa isang verse, kung ang mabasa niyo nga ay yung nagpatiwakal. Okay, buti na lang hindi ganun yung nabasa ni Elvis. Okay, tuloy tayo. Paano ko ba mapapatunayan na totoo nga talaga itong Bible? Kasi siyempre, naglalagay ka rin ng benefit of the doubt. Mamaya na-hypnotize ka lang, mamaya na ka lang, di ba? Alam mo, pagbukas kong ganyan sa Gospel of John yun sabi ng Panginoong Jesus, kayo talaga hindi kayo maniniwala hanggat hindi kayo nakakita ng miracle. So, kinakausap niyo yung mga pariseo, yung mga tao. Sabi ko, gusto ba? Kailangan ko pa ng miracle na kailangan kong makita mismo harap-harapan ng Diyos para maniwala ako sa Kanya. Which is maraming tao ang gustong ganun. Oo, di ba? But, yun yung tinatawag na to see is to believe na philosophy, di ba? Ganun din kasi ako Ikaw ba naniniwala ka sa hangin? Oo na. Yan, si Shernan, ganun din daw siya, to see is to believe. Di ko alam kung anong point of view ni Shernan dito. Nararamdaman ko siya Ganun din yun siya. Nararamdaman namin, kaya naniniwala kami na totoo ang Diyos. Ang turo kasi sa atin, to see is to believe. Na ang faith, ang ibig sabihin ng faith sa atin ay naniniwala tayo kahit hindi tayo sigurado. Pero sa Bible, ang sabi ng Bible sa Hebrews 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things unseen. Ibig sabihin, kung totoo may pananampalataya ka, yun ang ebidensya mo sa mga bagay na hindi mo nakikita. Yan. The evidence of things unseen. So, ibig sabihin, ang una dyan, mapapatunayan mo siya kasi ikaw mismo na-experience mo. Ako mismo na-experience ko, si Jobert mismo na-experience niya, si Joros Gamboa na-experience niya, at milyong-milyon. Marami na po mga celebrities ang nako-convert sa Christianity at nakakatawa po yun, mga kapambira. So, even though iba-iba po yung mga denomination, iba-iba po yung mga sekta, may mga differences pa din, pero ang nakakatawa po dun, si Lord pa din naman yung nakilala nila. Hindi naman po religion yung nakilala nila. Hindi naman po denomination yung sinampalatayanan nila, kundi ang sinampalatayanan po nila ay si Jesus Christ.
So, para po sa akin, hindi na po after ako dun sa mga denomination, as long as na si Jesus Christ po yung sinasampalatayanan ninyo at sinasamba ninyo, ay okay na po tayo dun. Kahit po magkakaiba, may mga differences sa denomination, sa mga sekta, mga grupo-grupo, as long as kay Jesus Christ tayo, dun tayo nagkakaisa, walang problema. Okay, tuloy tayo. Yung tao na naka-experience. Ngayon sabihin nyo sa kanila na mali kami, milyon-milyong tao na na-transform because of the Word of God. Kaya ang challenge dyan, kung gusto mo talagang patunayan ng Bible, galing mo ang Bible. Ikaw mismo ang experience. Mahirap sabihin na masarap ang pagkain na ikaw mismo hindi mo natikman. Totoo naman, di ba? Kaya ikaw mismo. Pangalawa, bakit mo masasabi? Ayan, yung providence ng pagiging totoo ng Biblia, ang sabi niya ni Elvis, una ay yung resulta. Yung resulta na kapag binasa mo ang Biblia, may mababago sa buhay mo. Yun yung una. Pangalawa, ito yung kanyang pangalawang argumento para daw mapatunayan na ang Biblia ay totoo. Sabi na totoo ang Bible because of the prophecies na na-fulfill nito. Yun, prophecies na na-fulfilled. Kasi bakit? Sa Old Testament, si Jesus Christ ay nakaprophesied na. Ngayon, dumating yung New Testament, na-fulfilled po yun lahat. Lahat po ng nakaprophesied sa Old Testament, lahat po yun ay nagtutugma patungkol kay Jesus Christ. So, nangyari, ibig sabihin, totoo po lahat. Totoo. Okay. Thousands, more than 2,000 prophecies na. Nung bago panganak ang Panginoong Jesucristo, pinaprophesy na siya 700 years before siya ipanganak. Kailan ba dumating si Kristo? Anong taon? Approximately more or less 2,000 years ago. Kaya yung calendar natin na BC is before Christ. Yan, 2,000 years ago, okay? Diba? So, tingnan mo, sa dami ng religious leaders, bakit yung kalendaryo natin kay Kristo? Ayan, yung sinabi ko kanina. Yeah, isa po yan sa pagpapatunay na ang Biblia ay totoo. Kasi kahit nga yung coins, merong coins na Cesar, naandun yung coins na nabanggit yun sa Biblia. Okay, tuloy tayo. So, Di ba yung sinabi ni Jesus Christ, kaninong mukha yung nakikita ninyo? Kay Cesar po. So, ang sagot niya, ibigay ang kay Cesar, ang kay Cesar ay para kay Cesar. Nandun yun. Kay Kristo, binase. Bakit sa kanya? Okay. So, tanong ko lang to ha. Ako, gusto ko kasi ng mas malawak pang kaalaman. Kristyano ako, pero maraming tanong. Pero masaya ako, naririnig ko yung kay Enigma, naririnig ko to sa'yo ngayon. Yung si Enigma yata, atheist yata si Enigma eh. Okay. Try din natin panoodin yung point of view ng atheist. Gusto kong pakinggan. Bago dumating ang Diyos, may hangin na. Ayan, bago daw dumating ang Diyos, may hangin na. Okay? Sige nga, magandang tanong to ah. Yung doon pala sa... Natawa si Elvis. Balikan ko lang yung tanong ni Shernan. Kristyano ako, pero maraming tanong. Pero masaya ako, naririnig ko yung kay Enigma, naririnig ko to sa'yo ngayon. Bago dumating ang Diyos, may hangin na. Okay. Yung doon pala sa... Natawa siya. Di, ano kayo sasagot dito ni Elvis? Tanong, mali na kasi. Sabi na eh. Paano siya naging mali? Kasi bago dumating ang Diyos ang Diyos hindi siya dumating kasi nag-exist na siya. Okay. Hindi siya... Ayan, eternally existing ang Diyos. Pag sinabing Diyos, wala siyang pinagmulan. Walang, He is from everlasting. Walang dulo yung pinagmulan niya. Walang hangganan yon. Parang ganito. Ito yung present time natin ngayon. Infinite yun, backwards and forward, infinite yun, walang hangganan yun. Walang hangganan yun. Yung pinanggalingan niya, wala siyang pinanggalingan, infinite yun, dire-diretso yun. Hindi siya, wala siyang pinanggalingan. Okay, tuloy tayo. Hindi siya under ng time and space, andang matter. Ibig sabihin, sabi niya, I am the Alpha and the Omega. Ayan, kasi pag ang Diyos na in-introduce po sa inyo ay merong pinanggalingan, di ba? Pag ang Diyos na ini-introduce sa inyo na pinapakilala sa inyo ay merong pinanggalingan, may hangganan, hindi po yun Diyos. Yun po yung tatandaan ninyo. Ang Diyos po ay walang pinagmulan. Wala siyang pinagmulan. Okay, tuloy. The beginning and the end. Ibig sabihin, andyan na siya. Walang time, hindi siya under ng law of time and space. Bakit lumabas siya noong 2000, parang gano'n, 2000 something ba? Ayun. Ang gustong sabihin ni Shernan, bakit dumating siya noong 2,000 years ago? Bakit doon na siya lumabas? Yan.
Hindi siya lumabas nung time lang na yun. Kasi during Old Testament, nagpapakita na siya through burning bush, through clouds, di ba? Minsan nagkakatawang anghel siya. Pero bakit na siya bumaba sa katawang, nagkatawang tao siya? Ang Panginoong Hesukristo kasi tao siya Diyos siya Diyos siya na nagkatawang tao, ang Panginoong Hesukristo, di ba? He is fully divine and He is fully human in nature. Bakit siya bumaba dito? Because of the greatest plan para sa humanity. Yun, yung eternal plan of salvation. Yan po yun. Kung bakit po ang Diyos nagkatawang tao para matupad yung eternal plan of salvation. Okay? Pero it doesn't mean na si Jesus Christ ay hindi po nag-i-exist before. Okay? Si Jesus Christ po ay nag-i-exist. Wala po siyang pinagmulan. Nagkatawang tao lang po siya para matupad yung salvation. Okay? Para matupad po yung prophecy sa Isaiah 9:6. Basahin ko po sa inyo. Isaiah 9:6. 9:6. Ayan ha. Impromptu po ito mga kapambihira. Ayan. Isaiah 9:6. Ito yung prophecy sa Isaiah. Just imagine, Old Testament po ito. Ito po yung prophecy mga kapambihira. Maliwanag na mabasa po ninyo. For to us a child is born, to us a son is given, the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Sino po yung Prince of Peace? Si Jesus Christ po yun. Sino yung Wonderful Counselor? Si Jesus Christ po yan lahat. Yan po ay referring kay Jesus Christ. For to us a child is born, to us a son is given. Sino yung binigay na anak? Sino yung binigay na bugtong na anak? Si Jesus Christ po yun. Yan po yung prophecy, yan po yung katuparan ng plan of salvation para sa ating mga tao. Yan po yun. Okay, tuloy tayo. That's the plan of redemption. Yung bayaran tayo, tubusin tayo sa ating Plan of redemption or plan of salvation, the same lang po yun. Okay, play. Dahil masyado na makasalanan? Yes. Okay. Naging tanong ko rin yan nun Sabi ko, bakit kaya kailangan pa ng Panginoong Hesus na siya mismo ang bababa para tubusin kami? Bakit hindi na lang iutos niya? Pag binasa mo yung Old Testament sa mga bandang dulo na bago mag-New Testament, even yung mga high priest noon ay mga masasama na. So, ibig sabihin, kung yung mga banal na tao nga ay masama na, lalo pa tayo mga hindi banal na tao. Mga ordinaryong hindi naniniwala sa kanya. So, ibig sabihin, ganun na kasama ang mundo. And, pasama pa siya ng pasama. May kita mo yung mga bata, wala nang good morals. Siguro po, tatapusin natin tong video na to. May part 2 po ito mga kapambihira, pero isagad ko lang tong video na to ng 1 hour, tapos i-continue natin sa next video. Abangan nyo po yung part 2 nito mga kapambihira, kasi parang sayang naman kung di natin tatapusin. Ang ganda po ng mapupulot natin dito mga kapambihira. Kasi si Shernan ay isang, hindi ko pa alam yung point of view niya, pero isa po siyang tao na nagsasaliksik. Ito naman si Elvis, isa po siyang tao na bagong convert. At eager pa yung pananampalataya niya. Okay. At nakakilala sa ating Panginoon. So maganda po tong kwentong to, nakakaano po ito. Actually, tinapos ko talaga po tong live na video nilang to. Tinapos ko po tong panoorin. Noon pa nung nagulat ako, sabi ko, aba, mga flip-topper, mga nagbabagong buhay na. Okay? Kaya po, asahan niyo po may part 2 po to kasi sayang naman kung di natin tatapusin. Okay, tuloy tayo. Na lang bigla dito, may sasaksakin na lang yung bigla dito. So, mas totoong nauna si Eva at Adan kaysa sa iba? Mas totoong kwento siya? Yes. Totoo? Yes. Kasi, tinan mo So, pati pala yung kay Eva at Adan, hindi talaga fully convinced si Shernan na yun ay legit na kwento. Yes po, yun po ay legit na kwento, hindi po yun gawa-gawang yung kumbaga kwentong bayan, hindi po yun kwentong bayan. Yun po ay biblical event na totoo, yun yung creation, yun yung biblical creation. Kasi sa science, ang tinuturo sa atin, may Big Bang, nagkaroon ng evolution. Ayun na, pag gano'n na po yung paniniwala ninyo, masyado na pong malawak yun, nagkaroon ng evolution, nagkaroon ng Big Bang, magtatanong kayo, paano nagkaroon ng something from nothing into something? 'Di ba? Malaking question po 'yun. Paano may papaliwanag ng science na nagkaroon ng from nothing into something? Saan nanggaling yung impact? Saan nanggaling yung Big Bang? Saan nanggaling yung evolution? Hanggang ngayon tao pa rin tayo. Hanggang ngayon may unggoy pa din, 'di ba? 'Di ba? Maraming nagpapaliwanag sa science na hindi mo naman daw makikita yung evolution kasi mas sobrang haba daw ng panahon noon. Hindi mo daw pwedeng makita 'yon sa isang sa isang generation. Sobrang haba po noon ng evolution.
Pero yun nga, hanggang ngayon may unggoy pa din, may chimpanzee pa din, may gorilla pa din. So, ako hindi ako naniniwala sa evolution, hindi rin ako naniniwala sa Big Bang. Mas pinapaniwalaan ko po yung biblical creation na tayo ay created beings ni Lord at nilikha tayo ayon sa kanyang wangis. Yun yung aking paniniwalaan and generation to generation lahat po yun ay may historical proof. Kahit nga po yung Noah's Ark may mga archaeologist po na nakatagpo na po nung Noah's Ark. Ibig sabihin, lahat po ng nakalagay sa Biblia is totoo, historically. Naandun lahat. Okay? Tuloy tayo. Halimbawa, tingnan mo nga, kay Rizal nga alam. Hindi mo rin naman nakita si Rizal eh. Pero may mga nakakita sa kanya. Yung mga nakakita sa kanya, sinulat ngayon sila. Kinuwento ngayon. Tayo, naniniwala tayo sa kanila. Yun nga naman. Di ba, naniniwala tayo kay Jose Rizal, pero di natin nakita si Jose Rizal kasi ibang generation yon. Pero naniniwala tayo kasi may witness. Okay, may witness. May sumulat. Okay, tuloy tayo. So, ganun din kila Adan at Eva. Si Adan at Eva, naabutan siya nung apo, I believe, ay apo or lolo ni Noah. Kasi 900 years inaabot eh. So, yung apo ng apo mo noon, yung time na yon, ay maaabutan mo yung lolo ng lolo ng lolo ng lolo. Naabutan ko. So, dahil ba kinuwento ni Adan at Eva, alam niyo ba na ang Diyos ang gumawa? Nabeto niya na sa pinakadulong apo niya na siguro sa yun. Dumisat sa alam niyo ba na yung ang lumikha sa Diyos. Ibig sabihin ba invalid kasi kinuwento lang ni Adan at yung pinaka-apo niya hindi niya nakita. Di ba? Tsaka ang Panginoon kasi marami siyang way para i-reveal ang sarili niya. Isang tawag dyan is tawag na general revelation. Okay. Ano ibig sabihin ng general revelation? Ibig sabihin, kahit na hindi mo basahin yung Bible, tingnan mo lang yung paligid, makikita mo na totoo ang Diyos. Tama, kasi may creation. Tingnan nyo, halimbawa, tingnan nyo itong microphone. Hindi yan magiging microphone kung walang gumawa niyan. Tingnan nyo itong relo. Hindi yan magiging relo kung walang gumawa niyan. Walang perfect author niyan. Walang perfect designer niyan. Itong laptop, hindi yan magiging laptop kung walang perfect designer. Ganon din yung created beings. Tingnan nyo yung kapaligiran. Yan po ay isa sa pruweba na meron po tayong creator. Na pag tumingin ka, may kabundukan, may tubig, may karagatan, may mga puno, may mga ibon, napaka-perfecto po. Ibig sabihin, yan po ay meron tayong perfect na creator, mga kapambira. Yan po ay isa sa pagpapatunay na meron po tayong creator. Hindi po tayo nagmula sa unggoy. Okay? Kung gusto niyong maniwala na kayo ay nagmula sa unggoy, kayo na lang, wag ako. Hindi. Seryoso po, mga kapambira. Tayo po ay may creator. Tayo ay created beings. Meron tayong perfect na creator. Nilikha tayo. Just imagine. Yung bituka natin nakasalay from mouth to esophagus hanggang sa anus natin. Perfecto po 'yan. May purpose po 'yan lahat hanggang sa pati yung pagkakasalay ng natin, ng mukha natin. Napaka-perfect po ng pagkakalikha niyan. Bakit yung ilong mo nakatungo ay kung nakatingala kung nandito pala yung ilong mo, pag umuulan, mababasa, mapupuno ng tubig, kaya dapat nakabulusok. Napaka-perfect po yan, mga kapambira. So, meron tayong creator. Yun maliwanag na meron tayong creator. Katulad po ng mga nakikita nyong gamit dito, meron niyang creator. Ito, may creator to. Ito, may creator to. Diba? May creator po yan. Okay, tuloy tayo. Pero sinabi rin talaga ng Bible na the heavens declare the glory of God. Ibig sabihin, kahit tumingin ka lang sa langit, tumingin ka sa sky, tingnan mo yung mga bituin, ganda nito eh. Tama. Pag tumingala ka, may mga bituin, may mga constellation, may mga ulap, may ulan, di ba? Makikita mo talaga yung glory. Okay, tuloy. Imposibleng nagkataon lang to. Di ba? Tama. Kasi, just imagine, kung totoo yung Big Bang, merong isang kung totoo yung Big Bang, mga kapambira, merong dalawang sasakyan na nagkabanggaan. Boom! Big Bang na yon. Bang! Wasak yun. Nakita nyo kung ano yung kalat na resulta nun? Nakita niyo yung impact? Wasak na wasak. May makikita ba kayong doon? Art? Wala dong art. May makikita ba kayong system doon sa pagkawasak ng Wala kayong makikita doon. Kasi ganun yung teorya ng Big Bang eh. Sumabog lang eh. Boom! May makikita ba kayong design? Wala kayong makikitang design. Ang makikita ninyo, chaos. Ang makikita ninyo, destruction. Ang makikita ninyo, kalat, messy. Wala kayong makikitang doon. Wala kayong makikitang design.
Ganun po yun. Kaya ako, hindi po ako naniniwala sa Big Bang. Hindi ako naniniwala sa evolution. Napaka-perpekto po ng pagkakalika sa atin, tayo mga tao, mga hayop, mga halaman. Napaka-perpekto po niyan. Meron po tayong creator. Bakit ba tinatawanan ko yan? Okay, tuloy tayo ha. Alam mo, meron creator. Ako naniniwala ko. Meron talagang creator. At least naniniwala si Shernan na merong creator. So hindi siya atheist. Naniniwala siya na merong creator. Okay, game. Kasi bakit? Yung Earth nga lang natin eh. Konti lang o sumobra ng guhit lang yung gravity ng o pagkaka-placement ng Earth sa kung nasaan man ang Earth, magko-collapse ang universe. So ganun ka-precise yung pwesto ng Earth. Parang science na yan. Yung kwento na yan. O Diyos pa rin. O Christianismo pa rin yung kwento na yan. Ang science kasi. Hindi, kasi according to science, meron daw tayong solar system. Na kapag yung solar system natin, rotating and revolving pa. Gumaganon pa o umaabante pa ng ganon. So, napaka-perfect po na hindi nagkakaroon ng crash. So, ang gusto bang sabihin ni Elvis, napaka-perfect po ng design. Perfect design po yung pagkaka-create sa atin. Kung totoo po yung solar system. Ayoko na muna i-topic yun. Pero at least, kung totoo po yung science, na may solar system, nasa outer space tayo, di ba? Gumaganon tayo sa sun, tapos umaabante pa, di ba? So napaka-perfect po. Okay, tuloy. Hindi siya against sa faith. In fact, ang science, yan ang ginagawa lang kasi ng science, observe eh. Hindi yan nakakapag-create. So, hindi creator ang science. Ang ginagawa ng science, ino-observe niya, ganito yung electricity, ganito, ganyan. Diba? So, ang science... Tama yung sinabi ni Elvis. Ang science po ay more on research. Ino-observe niya yung isang bagay, paano nag-come up sa ganito. Halimbawa, kung bagamitan mo to ng science, paano na-create ang isang mouse? O, yun yung science. Ano yung science kapag bago nagkaroon ng mouse? What is the science inside the mouse? Ang science niyan, merong, 'di ba? Ang hirap i-explain nito kasi hindi naman tayo yung creator nito. Ma-amaze ka na lang na sa simpleng ganitong bagay, kaya mong i-operate yung laptop, 'di ba? Yun yung science noon. Okay, tuloy. Science, marami ng scientific proof na i-exist talaga ang Diyos, na mayroon Diyos. So, ang science at ang religion, o sabihin natin faith, hindi sila contradicting kung tutuusin. Kaya lang, marami pong scientists na kumukontra sa religion or hindi sila naniniwala sa Diyos. Ibang usapin na po yun. Pero dito, meron po kasi talagang, yung perfect science is nag-a-agree or nag-a-approve together na yung nakasulat sa Biblia is totoo. Okay? Science pa nga ang nagpapatunay na mayroong Diyos. Okay. At ngayon, maraming mga artifacts, mga archaeology. Ayan, archaeology is a part of science, di ba? Na nakapag-discover na doon sa Red Sea. May mga nakikita doon ng mga coral reefs na... Ayan, yung Red Sea, nabanggit din po yan sa Biblia. Lahat po ng lugar na nababanggit po sa Biblia. Jerusalem, Babylon, Egypt, Pyramid, King Cyrus, King Darius, 'di ba? So totoo po lahat ng nangyayari ng nakasulat sa Biblia, historically correct, mga kapambira. Okay? Tuloy tayo. Si Poncio Pilato, si Pharaoh, 'di ba? Nandun po 'yung lahat. Okay. Mga hugis chariots. So, chariots? Yung mga kabayo na mga ganyan. Kasi bakit? Yun yung nagpo-prove na nung panahon nga ni Moses, may mga Egyptian na nalunod doon. Kasi kasi di ba? Yun, may mga naka-discover na pala noon na kung totoo yung miracle na hinati yung dagat, nalunod po doon yung mga chariots ng Egyptian. Napatunayan po nila nandun talaga sa dagat yung mga chariots. By archaeologists, di ba? So totoo talaga po lahat po ng nakalagay sa Biblia. Totoo. By historically correct po sila. Okay, tuloy. Sa mga kwento nung kay Moses, hinati niya yung dagat, di ba? Nung hinati niya yung dagat, hinabol sila ng mga Egyptian. Tapos ngayon, lumubog na Old Testament po yung sinasabi niya, yung paghati sa dagat. Nung time po na yun po ay matatagpuan natin sa Exodus. Yan po yung time na tinawag po ni Lord yung kanyang bansang Israel para iligtas mula sa pagkakaalipin sa Ehipto at dalahin sa lupang pangako sa Promised Land. Okay, yan po yun.
sinara. So ngayon nalunod yung mga Egyptians. Meron na mga archaeological findings na may, na may mga ano doon. So may kapangyarihan din si Noah. Natatawa pa ako sa mga tanong ayan. Natatawa pa ako sa wait lang. Nag-ano yung ating Ayan. Natatawa po ako sa ni Shernan kasi nakakatuwa yung kanyang pagiging para siyang talagang innocent dun sa mga bagay na to. So nakakatuwa po yung kanyang pagiging innocent. Hindi po sa nakakatawa na binubuli ko siya, kundi nakakatuwa. Nakakatuwa po yung nagsasaliksik siya ng ganyan na parang gusto niya talagang malaman yung mga bagay na yan. Nakakatuwa po yung mga tanong niya, no? So may kapangyarihan din ba si Noah? May kapangyarihan din ba si Okay, tuloy tayo. Parang parang sci-fi parang sci-fi na may power, 'di ba? Hindi po 'yung gano'n, hindi 'yung gano'n. Wala pong gano'n sa Biblia, yung may power si ganito, may na humahaba yung tapos may kagibusin technique. Wala pong gano'n sa Biblia. Wala pong gano'n sa Biblia, ha? Okay. Okay, tuloy tayo. Si Moses yung si Moses. Ang kapangyarihan tol, sa Diyos lang talaga. Yun yung sagot. Ayan. Napagamit niya lang sa tao. Nung time na yon. Kasi nung time na yon, direkta pa na ikipag-connect ang Diyos sa tao eh. Pero ngayon, sa time natin, through the Bible na siya na ikipag-connect. Bakit kaya? Kasi nga, tapos na nung panahon nila. Di ba? Tingnan mo ha. Ayan. May dispensation of time po na tinatawag na yung kapanahonan po ng Old Testament, ang way po ni Lord para mag-connect sa tao is yung presence niya, nakikipag-usap siya sa mga prophets na direkta, sa mga messenger niya, yung mga angels niya, bumababa, nakikipag-usap. Merong pagpapatunay po doon. Okay, yun po yung time ng Old Testament. Dumating po yung New Testament, bumaba po ang ating Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao po ang Diyos, yun yung way ng communication niya sa tao. Sa panahon po natin ngayon, nagsasalita po ang Diyos sa pamamagitan po ng Biblia. Kasi iniwan na po sa atin yung message, iniwan na po sa atin yung libro para yan po yung ating sundin. Okay? Medyo kung sasabihin ko po na nagsasalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan pa rin ng by verbal na maririnig mo yung salita ng Diyos, ano na po yun ngayon? Hindi na po natin tawag doon. Medyo mahirap pong paniwalaan kasi marami pa nagsasabi diyan, nakausap ko ang Diyos, 'di ba? Mahirap na pong paniwalaan 'yun ngayon kasi yan na, given na po, may Biblia na tayo para sundan. Nung time po kasi nila wala pa pong Biblia. Ngayon po may Biblia na para 'yun yung susugan natin para hindi tayo maligaw. Okay? Kasi nung time nila talaga direktang mensahe galing sa Diyos, sa mga angels, sa mga prophets. Tapos sunod kay Jesus Christ, sa panahon natin ngayon, Biblia na po mga kapambihira. With the guidance of the Holy Spirit. With the guidance of the Holy Spirit para malaman natin na kung yung ginagawa ba natin or yung mga bagay na ginagawa natin ay tama, naka-align sa Word of God at naka-align sa gusto ng Panginoong Jesucristo. Okay, tuloy tayo. Ang Panginoong Hesus, namatay siya, pinatay ng mga Hudyo, nabuhay siya, hindi pa rin sila naniwala. Hinati na yung dagat, hindi pa rin kayo naniwala. Di ba? Ano bang gusto nyo makita para maniwala kayo? Punta siya sa pyesa. Di ba? Alam mo, Tol, meron pang isang paraan para maniwala ang isang tao na hindi naniniwala ngayon. Paano? Gusto ko malaman to. Pag namatay na siya. Okay. Kaso late na. Ayun nga, late na yun. Maniniwala pa ba kayo kay Lord kung kailang patay na kayo? Antayin nyo ba na maniwala kayo kay Jesus Christ kung kailang patay na kayo? Wala na yun. Useless na yun. Late na. Diba? Paano kung halimbawa, totoo pala yung impyerno. Pero nasa impyerno ka na. Yun lang. Wala na yun. Diba? Yan lang yung time na maniniwala ka. Diba? Kaya bakit aantayin mo yun? In fact, meron din kwento sa Bible yung kwento nung rich man and Lazarus. Merong isang mayaman, Ayan, palasak po yan. Naririnig po natin yan kahit sa mga misa ng pare. Naririnig po natin yan, yung isang mayaman at si Lazaro. Na si Lazaro ay isang mahirap na namumulot lang ng mugmug ng mayaman. Yung isang mayaman naman nagpapakasasa sa buhay. Pareha silang namatay. Oh, 'di ba? Naririnig po ninyo yan kahit sa misa, kahit mapapadaan lang kayo sa tapat ng simbahan, yung maririnig niyo eh. Common po yan. Siya naniniwala sa Diyos. Namuhay siya ng marangya sa mundo na to. Pero nung namatay siya, napunta siya sa impyerno. Okay. Tapos si Lazarus naman, mahirap siya. Kwentong Bible. Nandito sa Bible.
No? Okay. So ngayon, paano mo masasabi? Kwento lang nga yan ng Bible. Simulat lang yan ng... Baka kasi sa production nadagdagan. Yan. Kaya may... Ayun, yun yung doubt ni Shernan. Baka kasi sa production, yung mass production ng Biblia, nauumit na, dagdag bawas na. Yun, may doubt siya. Okay? Meron tinatawag na mga corrupt translation. Meron mga... Kasi, alam mo ba, ang sabi ng Bible, the word, heaven and earth shall pass away, but the word of God shall never pass away. Ibig sabihin, ang heaven and earth, lahat ng meron dito sa mundo, lilipas yan lahat. Yan, tama yan. Tama po yan, di ba? Noong nakaraan, meron tayo makikita mga gandang gusali, pero pinabagsak. Wala pong permanente sa mundo. Pero yung salita ng Diyos, mananatili po yan magpakailanman. Okay, tuloy tayo. Pero ang salita ng Diyos hindi lilipas. So in short, kung ikaw si Satan, kasi merong tinatawag na God of this world, si Satan siya ang kontrabida siya ang author ng sin. Siya ang unang makasalanan talaga na kaya na-tempt si Eva doon sa Garden of Eden. So kung ikaw si Satan, alam mo hindi mo kayang sirain ang Bible, ang gagawin mo, mamali-maliin mo na lang siya. Kasi talagang hindi magsisis yung existence. Ayun, yung paliwanag ni Elvis, ang gagawin na lang daw po ni Satan is to deceive. So, ititrick na lang niya yung mga tao, i-distract niya, mamali-maliin yung mga translation ng Biblia para maligaw ang mga tao. Pero meron nga po tinatawag na preservation na kung ikaw si God, hindi mo hahayaan na totally mawala yung iyong salita. Okay, tuloy. Ng Word of God. So, ang gagawin ni Satan, i-alter niya na lang, i-corrupt niya na lang. Yung paggawaan ng ganito. Oo. Pero meron pa parang pinaka-original na Bible? Yung parang ginawa nila, sila Pedro ba yun? Meron. Yung mga... Yes, meron. Sa nung mga early Christians, merong school sa Antioch. Okay. Doon. Yan, may mga scrolls po kasi yan. Medyo ibang usapin po yan na paano po naisulat ang Biblia. Siguro i-topic natin yan. Kasi, pero ano po yan, there are plenty na sa mga sa YouTube, sa internet, marami na pong plenty na po ang information, marami na pong mga expose, marami na pong mga documentary, paano po na preserve ang Bible, paano po na isulat ang Biblia, marami na po niyan. May pelikula na rin po niyan, napakarami po niyan, available na po sa internet. Doon talaga pine-preserve yung mga unang sulat talaga hanggang sa naisalin-salin siya. Pero talagang may mga may mga tao talaga na naka-assign para magsulat ng Bible. Nakalimutan ko lang yung tawag sa kanila. Pero sila yung maingat talaga na nagsusulat. So talagang dapat walang mali. Kasi nga, magkamali ka lang ng interpretation. Halimbawa, binasa mo dito ang mga original language kasi ng Bible is Hebrew, Aramaic, at Greek. Oh, yan. Hebrew, Aramaic, saka Greek. So, halimbawa, hindi ka naman by nature Greek. Pag binasa mo yung Greek na to, magkamali ka lang ng interpretation dyan. So, pag tinranslate mo siya, hindi na yung original na message, kundi yung own interpretation mo na. Tama. Halimbawa, katulad dito sa atin, sa Tagalog, pag yung mayroon tayo dito salita na, halimbawa, naglilibang tayo dito sa Tagalog. Pagdating mo sa Visayas, iba na po ang ibig sabihin na naglilibang. Oo, iba na po yun, mabaho na. Iba na ang pagkakaalam ko, pag naglilibang ka sa Visayas, nag-e-eba ka. Pero sa atin dito, maganda yung naglilibang ka. Yung leisure time mo yun. Pero sa Visayas, iba na. Diba? Okay, play tayo. Diba? Pero ang Diyos, gagawa yan ng paraan para ma-preserve yung salita niya. So meron diyang tamang translation. And we believe that is the King James Bible. Okay. Merong tamang translation dyan. Bakit kaya? Ako, gusto ko talagang mas lumawak pa kasi di man ako ganun katalinong tao pero willing akong matuto sa iba't ibang opinion. Okay. Bakit bawat bansa may iba't ibang Diyos? Yan. Ayun, bawat bansa daw ay may iba't ibang Diyos. Sige. Ano kayang paliwanag dito ni Elvis? Kasi during that time, medyo malalim na na to. Pero mas gusto ko siyang malaman. Malalim na kasi. Baka ma-explain mo lang din. Meron kasi mga tinatawag na Diyos-Diyosan. Okay? Si Lucifer, o si Satan, sa kilala natin. Sa Bible, si Satan. Oo nga, tanong ni Shernan, bakit sa may Buddha, may 'di ba, may Allah, may Jesus Christ, may Shiva, marami po. Marami. So, yun yung tanong niya. 'Di ba? So, magandang tanong po 'yan, napakalawak, napaka-broad. Tingnan natin kung masasagot po ni Shernan, ay ni Elvis. Dati, tawag sa kanya ay Lucifer. At si Lucifer, isa siyang angel na napakaganda, almost perfect talaga siya. Pero, pumasok sa utak niya na, sabi niya, I will ascend to the, gusto niya yung mas taasan niya pa yung Diyos. So, nung gusto niya taasan ng Diyos,
binagsak siya ngayon ng Diyos dito sa lupa, no? At si Satan, siya yung tinatawag na God of this world. Kaya nga pag nagbasa ka ng Bible, merong dalawang spelling ng God dyan. Isang God na malaki ang letter G, tama. yun ang totoong God. At merong God na maliit ang letter G. Ibig sabihin, goddesses lang yon. God, Diyos-Diyosan lang yon. Pag maliit ang letter G, ang tinutukoy nun is si Satan. Kaya nga pag nagka-God bless ka, tapos ang letter mo is G, God bless you, maliit. Para sasabi mo, Satan bless you. Kasi merong Diyos-Diyosan. Merong Diyos-Diyosan. Yung mga Diyos-Diyosan na yan yung mga fallen angels na binagsak din dito. Kasi hindi lang naman si Lucifer yung binagsak eh. Pati yung mga, may halos 1/3 ng mga angels sa langit na hatak dito ni Satan. In fact, yung impyerno, sabi ng Bible, ang impyerno, reserved talaga siya para sa mga fallen angels. Yun yung mga devils na namumuhay dito. So, totoo talagang merong mga devils, merong talagang mga fallen angels. So, yung mga, bakit maraming Diyos? Maraming Diyos. Buddha. Kasi may mga nagpapanggap na Diyos. Okay? Pero, tingnan mo to sa lahat ng spiritual figures, sinasabi kasi may mga lumalabas sa video, lahat yan pare-pareho lang. Si Muhammad, si Buddha, si ganito, si ganyan, si Confucius, lahat sinasabi na yung mga sagi ay pare-parehas lang. Hindi, merong naiibang isa sa Panginoong Jesucristo. Ano yun? Namatay siya, pero nabuhay siya muli. Ayun, yun daw yung pinagkakaiba. Kasi lahat sila namatay. Pero si Jesus Christ, yung resurrection. At proven yun. Maraming pagpapatunay at totoo pong nangyari yun. Kaya nga, dinadayo po yung sa Israel, dinadayo po yung tomb ni Jesus Christ. Doon po yun. Doon po siya nag-resurrect. Okay? Doon po siya nag-resurrect. Yun po yung pagkakaiba na sinasabi ni Elvis. Sa lahat ng mga historical na spiritual leaders na kinikilala, tanging ang Panginoong Jesucristo lang ang namatay tapos nabuhay muli on the third day. So halimbawa ikaw, naglalakad ka, may 200 ngayon, may crossroad. Sa crossroad na yan, may isang taong nakabantay. Yung isa, patay. Yung isa naman, buhay. Kanino ka magtatanong ng tamang daan? Buhay. Sa buhay? Okay. Doon ka sa buhay. So yun yung kaibahan ng Panginoong Jesucristo sa ibang mga spiritual leaders. Ang Panginoong Jesucristo, Diyos siya na nagkatawang tao, pinako siya sa krus, namatay, inilibing, nabuhay siyang muli. Yung iba, hindi naman sila nabuhay muli. Diba? Kaya nga yung tomb ng Panginoong Jesucristo empty. Kasi wala yung katawan niya talaga doon dahil nabuhay siya. Nasaan na kaya yun? Ngayon, sabi ng Bible, ang Panginoon, nung nabuhay siya, umakyat sa langit. Pumunta siya sa langit. Bumalik na siya sa langit. Pero hindi siya pumunta doon para lang maghintay. Sabi niya, pag umalis ako, pupunta ako sa langit, magpe-prepare ako ng lugar niyo. So, pero may pangako siya na babalik siyang muli. So, pag bumalik muli ang Panginoong Jesucristo dito, maghahari siya dito sa sanlibutan. So, ngayon, nandun siya sa langit. Simula nung siya nabuhay muli, bumalik siya sa langit to prepare a place for the saints. Ibig sabihin, yung mga believers. So, siya, nasa langit siya. So, tapos, ang nangyayari, meron tayong sineselebrate na mahal na araw, di ba? Tapos, iba't ibang day. Medyo given ba yun? Sa Bible, Nakakatuwa talaga po si Kuya Shernan. Yung mga tanong niya talagang napaka genuine po yung tanong niya eh. Parang napaka-ignorante po niya sa mga bagay na sineselebrate generally sa atin sa Pilipinas. Generally naman po talaga tayo po ay the only Christian nation in Asia. The only Christian nation Southeast Asia ba o Asia? Tayo po yun na halos lahat po sa atin is Christian, di ba? Di ko alam dahil siguro sa generation niya na hindi siya di ko alam kung naging Kristiyano ba si Shernan o kung ano po yung religion niya. Kung Catholic siya o kung ano. Di ko po alam. Kasi wala talagang date na binigay. Wala talagang date. So, kumbaga, yung mga sineselebrate ng ibang mga tao, ano na lang yan eh. Parang estimation nila eh, di ba? Pero, bakit kaya hindi naglagay ng date ang Diyos? Even the birth of Christ, walang exact date kung kailan talaga. Sa Kristiyano, 25, di ba? Oo, may mga conspiracy pa rin po diyan na hindi daw talaga 25. Sa ibang mga pero sa Bible wala talagang date. Wala talaga, hindi siya 25 talaga. Tama. Yes. Pasko. Oo. So parang nagiging may mga nagki-claim na gano'n kasi nga yun yung estimation nila. Pero sa Bible wala talagang date. Ngayon ang tanong, bakit walang date? Siguro ang isang doon, para hindi ka lang dun sa araw na yun mag-celebrate. Maging mabait. Dapat kasi ang celebration ng kapanganakan ng Panginoong Hesus everyday eh. Bakit po siya everyday So, yun mga kapambira, end ko na po muna tong video to kasi mahaba na.
expected po ninyo may continuation po ito mga kapambihira. So nakakatuwa lang po dito na ang isang tao na katulad po ni Tito Shernan ay maraming tanong sa buhay at sinusubukan niyang tanungin sa mga kaibigan niya. Naging kaibigan niya, ka-community po niya yan sa larangan ng flip-top, ng rap. So, at itong mga taong 'to nakakatuwa na may mga taong nababago yung buhay, nagkakaroon ng conversion. Ang mahalaga po diyan ay si Jesus Christ po yung na itataas, hindi po religion. Kasi sa totoo lang po talaga marami po tayong mga pagkakaiba-iba sa mga denomination, sa mga pangalan, sa mga sekta. Pero as long as na si Jesus Christ po yung naitataas, wala po tayong magiging problema. As long as na si Jesus Christ po yung napapupurihan at napaparangalan at sinasamba natin, wala po tayong magiging problema. So, yun lamang po for the meantime, end ko na po muna 'tong video. Iko-continue ko po 'to, maganda po 'to mga kapambihira and hopefully kayo rin po mga kapambihira meron po kayong natutunan, may napulot po kayo. Mag-leave po kayo ng comment kung ano po yung gusto niyong sabihin sa akin. So, for the meantime, ito muna talaga po yung content ko at, sa tingin ko may mas kabuluhan ito kaysa dun sa mga issue-issue, sa mga bangayan. Eh, kaya lang sad to say mas kakaunti yung interested. So, wala namang problema at least nagke-create tayo ng ganitong content para mas maging makabuluhan yung ating, pinapanood, mas maging makabuluhan yung ating channel and ko-continue pa rin po natin yung ating charity content 'pag, able po tayo kung kailan po tayo available mga kapambira. So yun lamang po mga kapambira, see you on my next video continuation po nitong, video na 'to. So yun lamang po, God bless at see you on my next vlog. Salamat po, bye-bye, bye-bye. Celebrate kasi